Hello everyone! Once again, this is Likhasa Podcast na ang tanging layunin po namin ay makapagbigay ng pag-asa. Nandito po tayo upang pag-usapan ng mga bagay-bagay tungkol sa paligid, pananampalataya at pag-ibig. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 13 verse 13, may tatlong bagay na nananatili ang pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Pero ang higit sa lahat ay ang pag-ibig. I'm so excited po sa pagkakataon na to sa ating special guest na makakasama po sa ating podcast. Pero bago po natin ipakilala ang atin pong makakasama ngayon, I invite everyone, kung hindi pa po kayo at first time nyo pa lang po sa podcast na to, I invite everyone na mag-subscribe po kayo sa channel po namin, Likhasa po, at ganun din ang name namin sa Facebook page. Maraming salamat po kaagad sa lahat ng sumusuporta at patuloy na tumatangkilik sa podcast na to na ang tanging layunin lang po, walang iba kundi maitaas natin ang pangalan ng Panginoong Jesus. At sama-sama po tayong lumago sa pananampalataya at excited tayo na marinig ang bawat episode sa iba't ibang mga kwento na maririnig natin gamit or galing sa iba't ibang mga Kristyano dito sa Camarines Norte. So hindi ko na po patatagalin. Pinapakilala ko po sa inyo ang isa sa ating guest sa episode pong ito. Wala pong iba, si Pastor Ador Puringue. Pastor, pakilala po kayo sa ating mga viewers. Magandang hapon sa inyo lahat, mga viewers sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ako si Pastor Ador Puringue. Actually, ako po ay hindi taga rito sa Cam Norte. Ako po ay taga Cagayan Valley, Apari, Cagayan. Ang salita ko po ay Ilocano. Sample nga, Pastor, ng Ilocano mo, pagbati galing sa Ilocano. Okay, naimbag nga malim yung amin. Ang ganda. Ang ganda pakinggan, ano? Naimbag nga malim yung amin. Sa Bicol, maray na hapon sa Indogabos. Ayan. So, Pastor, excited po ako ngayon malaman. Ilang taon na po kayo nagpa-pastoring? Actually, nag-start ako 1997. 1987? 1997. 1997. Isang taon po ako noon. Ano, grabe. So, mga 28 years na. 28 years na. Okay. So, ano pong pinagkakabalan nyo ngayon, Pastor? Actually, siyempre sa gawain ng Panginoon. Okay, number 1. Number 2, ako ay tagahatid sundo ng anak ko at ako misis ko. Ang misis ko ay nasa Nelandia, SM, level 3. No? At the same time, ako po ay branch sales manager ng One Life Insurance Agency. Ang aming providers, Eternal Plans Incorporated and Fortune Life Insurance. Matanong ko lang, Pastor, ilang taon na po kayo ngayon? Siguro, pahulahan natin sa kanila. Pahuli na natin yan, ano? Huwag niyo munang malaman ngayon. Ano? Pastor, isang pinakamahalaga pong podcast to para sa akin kasi nung simula po tayong nagkausap, narinig ko ang napakaraming testimony kung paano na-encounter niyo ang Panginoon. Pero balik po tayo sa nung hindi pa kayo sumasampalataya sa Panginoon. Ano po yung mga bagay na ginagawa mo noon na ayaw pala ng Panginoon? Pero para sa'yo parang okay lang. Siyempre. Kasi wala ka sa Panginoon, hindi mo alam, di ba? At siyempre, hindi ka pa nagbabasa ng Bible. No? Kasi pag nagbasa ka ng Bible, malalaman mo na lahat. Sa una, sa lahat ay dati akong patrol na expressway. No? 10 years ako doon. No? At sabi ko nga sa inyo na 1982 ako nakakilala sa Panginoon. 1982. Hindi ko nga alam kung paano ako nagkaroon ng appointment sa Panginoon eh. Kasi sabi ng kapatid ko, 3 kami, yung aming kapatid ay pupunta ng Saudi Arabia, nagtadamin sa noon ay NIA pa, NIA, Manila International Airport. Kasama ko yung kakambal ko si Adora. Saka yung sunod sa amin. May kakambal pala po kayo. Ako, babae din, si Adora. Now, sabi ng kapatid ko, Manong, sabi sa akin, punta ka sumama ka sa amin. Saan? Pag sinabing simbahan, di ako pupunta. Allergy po kayo. Allergy ako. Hindi kayo pumapasok. Hindi ako pumapasok simbahan. Baka ako masunog ako. Nung dumating kami sa Mandaluyong, hindi sa loob, sa labas. Kasi may dalawa yan sa loob saka sa labas. Pagdating ko doon, nag-praise and worship sila. Sabi ko, mga buang. Mga baliw, mga baliw, mga ito. Kasi may malakasan tugtog, sayawan. Sayawan. Taas-taas kamay.
Nung dumating ako doon, sabi sa akin nung aking kapatid na nasunod sa akin, si engineer na ngayon, chemical engineer. Manong, pumasok ka dito. Brad, pasok. Sabi sa akin ng mga katulad yung mga kabataan, mga young people. Ako, ayoko. Dito na ako. Nakikinig naman ako eh. Maya nag-preach si pastor. Ito na po yung first encounter po ninyo sa Panginoon. Okay. Nag-preach si pastor, at sabi niya, lahat ng mga magnanakaw, kung ano-ano dyan sinasabi niya tungkol sa kasalanan, ganyan, wala silang bahagi sa kaharian ng Diyos. Tinamaan po kayo doon? Wow, sabi ko doon sa sabi doon sa kapatid ko, "Lika nga, baka kako ibinida mo na kako yung yung buhay ko doon." Baka chinisis mo na ako sa pastor, bakit alam niya to? Ganun nga. Pagkatapos, habang siyempre malakas yung boses niya, ang mga microphone nung araw hindi pa masyadong malakas. Ang mga speaker hindi pa ganun eh. Mga nag-i-start pa lang sila. Maya, uso ang altar call. Yung mga tinatawag po sa unahan. Yung mga, ayan. Sinong gustong isuko ang sa buhay sa Panginoon? Tapos ang mga dyan, mga kanta ng araw, I surrender all. Mga ganun ba? 1982 yun. Gano'n. Sabi ko, maya, para bang hindi ko na namalayan, nandun na pala ako sa loob ng church, nakataas ang kamay, at umiiyak. There, lumuhod ako, sinuko ko ang buhay ko sa Panginoon. So, yun po ang first encounter ninyo. Ano po ang naging journey ninyo after ninyo matanggap ang Panginoon at isuko ang buhay sa Kanya? Hindi madali. No? Bilang magnanakaw, galing sa lumang buhay, sa mundo, hindi madali. At lalo na siguro nung napunta ako sa Camelot Hotel, Camelot Hotel, 1983 o 87. Believer na po kayo nun? Nagtumanggap na ako. Ito po yung naging buhay ninyo after nun. Ay, yung problema, siyempre sa panahon na yun, sa lugar na yun, siyempre hotel, motel yun eh. Ako yung tinatanungan ng mga Hapon kung meron daw ganyan. Mga sinyasa na lang. Sinyasa na lang. Meron kami. Ganun po ang naging ninyo, hanap buhay. Hanap buhay. Security guard ako doon, company guard. Doon sa Camelot Hotel. So kayo nagbibigay ng mga may ganito kami. Meron. Sigarilyo. Nagtitinda nga ako ng sigarilyo. Di makunan ng sigarilyo. Nagtitinda ako ng sigarilyo. Kasi bawal eh. Bawal naman sigarilyo. Pero nagtitinda ako ng sigarilyo. Philip, saka Marlboro. Pagkatapos nun, ang dami nang nangyari sa buhay ko. To cut the story short, pumunta na ako talaga, bumalik ako sa dati. Dahil ng sigarilyo. Bumalik na sa dating pamumuhay. Tapos, babaero na ako. Pero nakakilala na po talaga kayo sa Panginoon. Yes. Alam mo na masama ito, hindi ito tama. Pero bumalik kayo sa Bumalik ako sa dati. Ibig sabihin ng BSDU, balik sa dating ugali. Ano po yung mga na-experience ninyo na nung bumalik kayo, masaya po ba kayo na ginagawa pa rin yung dating? Iba talaga yung Hindi ko pa masyadong natitikman ng naranasan ng buhay Kristiyano kasi nasa mundo ako. Trabaho ko nasa mundo eh. Pero at least meron akong may conviction na. Pero dumating ng punto, 1985, from 82 to 85, ganun ang buhay ko. Pagkatapos, ups and down. Nagsisimba, pero iba naman yung ginagawa mo. Pagkatapos noong 1985, ito na rin. Ilang years po kayo nasa ganong stage ng pamumuhay? 82, 83, di ba? 84, 85. 3 years. Pagkatapos noon ito na. Nung nasa Bulacan ako, nag-iinuman kami ngayon. Nakatanggap na to si Malapit kami sa ilog. Namimingwit kami ng pulutan, may tilapia. Nung wala kaming pulutan, ang kakainom ko, kainuman ko, iba't ibang sekta. Merong ibang sekta. Ako yung born again. Ako na yung born again. Born again. Ngayon, sabi ko, nagyaya sila sa Angat Dam. Nagyaya sila doon at sabi ko, sige, wala tayong pulutan. Punta tayo doon. So, nag-drive yung aming kasama. 7 kami. Tapos, nag-drive. Along the way, 12:00 na ng tanghali.
may tumawid na bata sa parte ng Bustos, Bulacan. Nagpreno yung kasama namin, yung driver namin, at bumaliktad yung sasakyan namin na bumulusok sa malaking kanal na Angat Dam. So, underwater kami. Sa 7 aksidente sa lugar na yon, pang-7 kami, buhay kami lahat. Alam mo ba yung anak ko na panganay ko, si Ador Puringe Jr. ko, Don kung tawagin, o Ador II Puringe, 6 na taon siya noon. Na-aksidente na po kayo noon? Na-hospital kayo? Hindi naman. Naiwan sa loob ng kotse yung anak ko. Sabi ko noon, ako'y graduate ng marine engineering, marunong akong lumangoy. Lahat-lahat. Pero hindi ko na-save yung anak ko. So, ang ginawa ko, umakyat ako sa riprap, lumuhod ako sa kalsada, at ay sabi ko nga nung hindi ko makuha yung anak ko, ilang beses akong sumisid, sabi ko, hindi na ako, kumapit na rin ako sa kotse eh. Sabi ko, mamamatay na rin ako. No? Pero yung kabayaw ko, kasama ko, nag-dive siya. Nakalabas po kayo sa kotse? Nakalabas kami yung 6, yung anak ko na iwan. Hindi ko alam na nandun sa loob ng kotse. Kasi lasing ako noon, pumasok ako sa kotse. Hindi ko nandun pala po yung anak ninyo. Nandun pala yung anak ko, 6 years old. Tapos ang ginawa ko, sabi ng anak ng bayaw ko, Kuya, si Dondo nandun sa loob. So ginawa ko, nag-dive ako, kinuha ko, kukunin ko siya, i-save ko siya, pero hindi ko na-save. Ang ginawa ko, umakyat ako sa riprap, lumuhod ako sa Diyos. Lumuhod ako doon, ang sabi ko, Lord, surrender. Yan. Doon ako nag-start. So, hindi po ninyo na-save yung anak po? Hindi. Sabi ko. Ano po yun? Panganay po ninyo? Panganay. Pastor din siya ngayon. Nabuhay po siya? Nabuhay siya. Nabuhay siya. Nung sinabi niya, doon, sabi ko, nung dinala ko sa ospital, binigyan ko siya ng mouth to mouth. Wala na po siyang malay noon? Walang malay. Pagdating sa ospital, nagising na siya. Doon. Kinabukasan, iba na si Brother Ador. Hindi pa ako pastor noon. Ano ninyo, pinaka-breaking point ninyo na parang, Lord, ayoko na. Suko na ako. Lumalan ako doon. Tingin po ninyo sa lahat ng mga Christian, dumaraan din po sa mga ganyan. Yes. Lalo pag ikaw ay talaga, kasi pinili ka ng Panginoon eh. Gagawa siya ng paraan. Gagawa siya ng paraan pa ilagay ka, kumbaga sa tren, no? Pag na-discarrel ka, ilalagay ka pilit doon sa railway na maganda. Para magandang takbo muli. Kasi anak ka na ng Panginoon eh. Anak ka na. Mga kapatid, anak ka ng Panginoon. Di ba? Kahit ikaw ay dumaan sa ganung pagsubok, ilalagay ka pa rin kasi anak ka na. Di ba? Sabi ng John 1:12, di ba? Ikaw ay may anak ng Diyos. Binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So kahit ikaw ay gumawa pa sa mundo ka, kukunin ka pilit. No? Kasi may purpose ang Panginoon sa iyo. Amen. So dun sa naging breaking point po ninyo na yon, hindi na kayo bumalik sa dati ninyo na parang, Lord, alam ko ang dahilan, kumbaga parang dinidisiplina mo siguro ako ngayon, pinapalo mo ako kasi meron kang gustong ipagawa sa akin. Doon nagdesisyon na po talaga kayo na ayoko na. Ang first na binigay sa akin na gift, healing. Healing siya. Tapos, yung boses ko dati, siyempre kaiinom mo ng alak, nasira na. Nasira na yan. Okay, by the way, si Pastor Ador po ay singer din ito. Singer din to, gumagot. Kumakanta talaga siya. So after po nung part na nag-surrender kayo sa Panginoon, ano po ang mga naging sunod na kwento sa buhay ninyo? Naging matatag ba kayo sa pananampalataya dahil sa nangyari? Oo naman. At nag-decide na talaga, sabi ko, as for me and my house, we will serve them. Hindi po nagtaka yung mga kainuman ninyo. Bakit ganito na to? Sabi ko sa kanila, bumalik na kayo kung anong pananampalataya meron kayo. Basta ako'y babalik na. Di ba? Hindi na po. Hindi dumating sa time na inaakit ka ulit nila. Wala na yun. Shut pa. So, nag-decision na po kayo. Yun ang pinakamahalagang part na ginawa po ninyo. Tingin po ninyo kung hindi kayo nag-decision, nasan kayo ngayon? Ay, wala na. Siyempre, kung parainom pa ako ngayon, di ba? Lahat ng bisyo sa mundo akin, pero mas masarap ang buhay pagkapili mo ang Panginoon. Amen, amen. So, kailan naman po kayo sa kwento na ng life ninyo na nag-surrender kayo sa Panginoon? Ano po yung kwento ninyo ng
tinatawag na kayo pala ng Panginoon for higher level ng leadership sa church or pastoring? Okay. Actually, ako yung yung panahon na yun, nandun ako sa Jesus Reigns Ministries. No? Pagkatapos nun, ay lumipat ako kasi gitarista nga ako. No? Sabi ng boss ko kasi Yemelif siya. So, kinuha kong gitarista, singer, no? Song leader. Pagkatapos nun ay nag-Bible school na ako. Kasi sabi ko na, hindi na ako magba-Bible school kasi magbabasa lang ako nitong Bible na to, okay na sa akin. Hindi pala pwedeng. Kailangan mag-aral ka pa rin. No? So, nag-aral po ako 1 year ng pastoral ministry. No? Tapos, the practical theology, dito na. Tapos, Bachelor of Theology sa Teo University. No? So, mahalaga yung merong tabi. Rooted na po kayo noon sa Word of God. Nagbabasa na kayo. Hindi ba sumagi sa isip ninyo during that time na parang gusto kong balikan yun dati? Wala na yun. Hindi na po. Iba na. Iba na. Kahit ako'y nasa expressway, kasi dati akong patrol na expressway for 10 years, no? Yung mga kasama kong mga bagong pasok, mga security guard, company guard, o mga patrol, ako nagtuturo sa kanila ng values, no? Tapos, kasama ko sila sa patrol. Pag sinabing yan, sinong kasama mo may mamayang gabi sa patrol? Si Brother Ador. Nako, wala tayong kita dyan. Walang illegal. Lahat to. Wala tayong kita dyan. Kasi, siyempre, bilang pulis, parang pulis talaga, normal na talaga yung ganon. Pero nung nagdesisyon na po kayo sa Panginoon, nag-aaral na kayo, dumating po sa time pa rin na dumarating na parang nagdududa pa rin ako sa Diyos or parang minsan nangihina kayo sa faith, may pagkakataon po ba na ganon pa rin? Actually, meron din, kahit lahat ng mga pastor meron Pero hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ano pong ginagawa ninyo kapag dumaraan kayo sa ganung pagkakataon? Siyempre, kailangan talaga kailangan lumapit ka sa Panginoon. No? Magsisi ka. Maraming beses, na nangyari sa buhay ko din yun, pero siyempre, mas pa rin yung buhay na nasa Panginoon. Kaya, yun, namatay yung aking misis na 2020. Namatay po. Oo, tapos, nung namatay siya, mabuti ang Panginoon na binigyan pa ako ng isang misis na ayan. Dalawa po ang naging asawa ninyo. Oo, nakadalawa na. Pero yung una po, namatay yung una. Huwag niyo pagsabay. Namatay yung una. Tapos, nung namatay po yung asawa ninyo, ilang years bago kayo nag-asawa? Hindi years. Hindi years? Hindi. Months. Months lang. Months lang. Months lang. Nakilala kami ng June, December, nagkasawa na kami. Kinasal na kami. Nakita mo naman yung misis ko. Kasama ko sa ministry yun, sa music ministry. Pero wag nyo naman pong hiligin na mamatay yung asawa para mapalitan. So, yun po ang naging experience ninyo. So, yung sa kwento naman po ng sa pastoring naman ninyo na nakagraduate na kayo ng mga Bible school ninyo, ano po yung unang naging challenge para sa inyo nung sumalang kayo sa church as pastor? Marami talaga. Pagpapastor talaga, hindi basta-basta. Maraming challenge dyan. Nararanasan ng bawat lingkod ng Panginoon, lahat ng pastor nararanasan. Pero di ka pababayan ng Panginoon no? Pag ikaw talaga inilagay dyan, halimbawa, as challenge, mga pastor, halimbawa, yung mga pastor kumisan na talagang meron silang mga allowance, pero ako hindi. From 1997 na pastor ako hanggang ngayon, hindi ko naranasan nagkaroon ng sweldo. Wala pong support sa inyo. Oo, wala. Usually, afraid nyo po talagang dumating sa pagkakataon po na dahil sa nangyayari sa inyo na parang, Lord, pagod na ako ba't ganito buti sila? Kinukumpara nyo po ang sarili niyo sa iba? Hindi naman. Kasi ang Panginoon hindi rin na ganun, wala din support nun di ba? Ang support niya, ang Father niya. So tayo naman parang buto lang yan, pag tinapong ka sa matabang lupa, tutubo ka. Hindi po kayo nag-aaway ng asawa ninyo pag tungkol sa bagay na to na, tigil mo na yan, wala kang support. Okay. Hindi po kayo nagkakaroon ng misunderstanding sa bagay na yan? Hindi naman. Kasi meron tayong mga may mga katulad na ni Pablo na meron siyang, di ba, may
tent maker siya, di ba? Dapat mayroon ka talagang trabaho din. Dati akong manager ng Pacific Plus. Dati akong manager ng Pacific Plus sa Bulacan. No? Life insurance, di ba? Tapos dito, nung lumipat ako ng 2008 dito sa Bicol, dati akong sa St. Peter, supervisor. So, meron tayong mga pamamaraan para hindi ka na maganda ng support. Meron din naman yung mga anak ko ngayon. Mga anak ko, first supporter ko siyempre, no? May mga trabaho na. Nasa Saudi Arabia yung dalawa. Yung isa naman nasa Palawan. May trabaho na rin. So, sila yung mga katulad yung mga bagay, yung tricycle ko, sila Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na meron kayong kakayahang baguhin ang nakaraan, ano po yung gusto ninyong baguhin? Baguhin ang nakaraan. Sa nakaraan ng buhay ninyo. Diba? Ano po yung gusto ninyong balikan, gusto ninyong baguhin, sana hindi ko ito ginawa? Meron po ba kayong pinagsisisihan na bagay na? Wala talaga. Sa mga pangit na experience ninyo sa buhay, tingin po ba ninyo lahat ng pangit or bad experiences na meron kayo ay naging part para sa mas magandang nangyayari sa'yo ngayon? Masasabi po ba ninyo na blessing yun sa inyo? Oo, kasi lahat naman dumadaan doon. Parang yun ang stepping stone ng bawat isa. No? Kaya sabi ko nga, lagi ko sinasabi, ang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. 2 Corinthians 5:17. So, mas masarap talaga yung nasa Panginoon. Ano pong masasabi o mensahe ninyo sa mga kabataan na masasabi natin katulad ng na-experience po ninyo na maraming challenges sa paglakad natin sa Panginoon? Ano pong encouragement ang gusto ninyong sabihin sa mga kabataan? Kasi since na nag-start din po kayo sa ganung edad dati, ano po yung encouragement lesson na pwede ninyong maibigay sa kabataan? Lagi ko sinasabi, kasi nag-start ako sa kabataan din grade 1 o grade 5 pa lang ako. Meron nagba-Bible study doon sa kapitbahay namin, nagpapakain ng lugaw. Pag walang lugaw, di ako pumupunta. At least may lugaw. Meron akong tanim nung tungkol sa ganito gawain. Pero siyempre, along the way marami. Lagi ko sinasabi sa Book of Proverbs, train a child the way he should go, and when he is old, he cannot depart from it. No? So, sabi ko, lagi ko sinasabi sa mga magulang na yung mga bata, turuan nyo. Sa kanilang pagtanda, hindi na ito makakalimutan. So, doon sa Mantigbi ngayon, dati nung dumating kami doon, grabe yung pagmumurahan, lahat. Pero ngayon, nilagay ako ng Panginoon, wala akong kaalam-alam na doon pala talaga ako gagamitin. At ngayon ay may simbahan na doon sa Mantigbi, Kalangkawan Sur. So, yung mga kabataan, iwasan nyo, marami, yung tungkol sa social media, yung mga bata ngayon, biro mo, may mga cellphone na. May mga cellphone na. Samantala nung araw sabi ko nga, ang telephone namin noon ay Dari Gold. May mga antena pa po, gano'n. May mga antena ka mo, kung may hello, yung bubutasan mo lang na gano'n. Pero ngayon, sabi ko, grabe. At dito, mga bata, maganda ang may social media, maganda, pero gamitin nyo ito sa magandang paraan. Ang dami na ngayon, nasisira ang buhay. So, management po ang kailangan din. Yes, gamitin din sa tama yung paggamit ng social media. Kasi yun ang isa sa mga nakaka-apekto sa buhay nila ngayon at paglakad nila sa... Naisip ko lang po, Pastor, about sa family po ninyo. Hindi po dumating sa time na na-question kayo ng family ninyo about your calling? Para bang sabi nun, bakit nagpastor ka pa? Parang ganun. Marami kasi nangyayari sa mga pastor. Wala po bang mga tao, kamag-anak ninyo na against sa pinasok ninyo? Wala man. Wala. Suportado ka po. Lalo yung mga anak ko. Kasi nga, nakita nila yung pagbabago. Pagbabago ng buhay namin. Nung kami ay nasa Panginoon. Dating, siyempre magulo. Siyempre, nag-aaway ang pamilya. Pero nung ako ay, siyempre, bilang padre de pamilya, ako yung unang nakakilala sa pamilya. So, may panahon talaga noon na sinabi ko, sinuko ko sa Panginoon na sinabi ko, as for me and my house, we will serve the Lord. So, yung anak ko, yung panganay ko, pastor din siya. Yung pangatlo, missionary, babae.
yung namang isa, pangalawa, nasa Saudi Arabia, uma-attend din ng ganitong gawain. At ganoon din yung bunso. Amen. Ngayon, yung aking stepdaughter, anak ng misis ko ngayon, na si Krisya, di ba? Siya ay song leader. JYP chairman. Ng Talisay. So, lahat ng ano naman, kaya binigyan din ako ng pangalawang pamilya, pero sabi ko nga, as for me and my house, we still serve the Lord. So, yun na po ang ano ninyo, heart po ninyo ngayon. Ito pa, sir, personal na tanong po sa inyo. Hindi natin alam ang buhay natin. Tama po, kung mabubuhay pa tayo bukas, hindi natin alam. Tingin po ninyo, fulfilled na ang life ninyo ngayon? Naman, siyempre. At the age of 67 years old. 67 years old. Okay? 67 years old, sabi ko nga, Lord, minsan nga, nung nasa expressway ako, naranasan ko na yan ng yung una, 1985 first na, di ba, yung aksidente ko, no? Pangalawa, na binaril na ako sa expressway. Binaril po kayo? Hindi pumutok yung baril. Binaril ako ng hold-upper. Hindi pumutok. That was 1997. Tapos no 2017, no, ilang years na nakakaraan, buhay pa yung aking misis. Ako naman ay na-dengue. 3 days ako sa hospital, sa Lourdes Hospital. Sa ICU. 3 araw ako sa ICU. Tapos doon ako nag-commit ulit. Lord, please bigyan niyo ulit ako ng extension ng buhay ko. At patuloy ako maglilingkod sa iyo. 2017. Yun na po yung pinaka naging isa sa mga karanasan pa ninyo bilang isang pastor. Pastor na po Pastor na pagsunod ninyo sa Panginoon. Yun ang hindi ninyo makakalimutan na experience po ninyo. Kung meron pa po ba kayong mga experiences from the past na masasabi ninyong si Lord ang gumawa nun, hindi ako? Marami po kayo. Kahit wala yung sabi ko, yung experience ninyo, sabi ko nga yung, Lord, bigyan niyo ako ng extension. Diba? Binigyan ako. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung ilang taon pa extension sa buhay ko. 67 years old na ako . No? Pero ginagamit pa rin ako sa ministry. Ano pong advice na bibigay po ninyo? Kasi baka naisip ng viewers natin, ay, dalawa din na asawahin ko. Ano pong advice na may bibigay ninyo sa mga kabataan? Kasi ang isa sa mga naging problem is yung pagpasok sa relationship, na walang maayos na pundasyon ng salita ng Diyos. Ano pong masasabi ninyo sa mga kabataan na pumapasok sa murang edad? Ako, talagang naman, alam nyo, hindi basta-basta ang buhay, may asawa. Doon nga sa amin, dyan sa... Mahirap po ba, Pastor, ang buhay may asawa? Depende. Kasi kung ang asawa mo ay may takot sa Diyos, lagi kong sinasabi sa mga kabataan, kung mag-aasawa kayo, nasa edad, at may takot sa Diyos. Tama? Halimbawa, iba po yung mabait lang. Ay, mabait naman po siya. Wala siyang bisyo. Iba pa rin po. Iba yun. Basta may takot sa Diyos, mga kapatid, aasahan mo na talagang maganda yung... Kasi, di ba, huwag kang makipamatok, sabi nga ng Bible, hindi mo kapanampalataya. Kaya, kasi mabait siya, gwapo siya. Apo, yun ang nagiging yung physical appearance, sikat siya. Marami siyang followers sa Facebook. Pero sabi ng Panginoon, huwag tumitingin sa panlabas na kaanyuan, kundi doon sa puso. Ano pong qualification dapat ang hanapin ng isang kabataan or ng isang tao sa paghanap ng partner? May takot sa Diyos. Sigurado ka. Hindi po ba dapat i-consider, ay, mahirap lang siya, may takot siya sa Diyos, wala man siyang pambiling bigas? God will provide God naman. Will provide. Ang Diyos po ang bahala. God will provide naman. Ayan. So maraming salamat po doon sa mga kwento po ninyo, Pastor. Ako personally, na-touch ako doon sa pag-surrender po ninyo ng buhay sa Panginoon. Dumarating po sa lahat ng Christian na minsan kasi yung tao pag dinisiplina ng Lord, akala nila pinaparusahan sila. Ano po ang dapat gawin ng isang tao kung dumarating sila sa ganung pagsubok? Kasi yung iba lumalayo sa Diyos na ayoko na. Ganito pala si Lord. Ano pong encouragement ninyo? Parang yan parang sarili mong anak, Kahit pinalo mo siya, lahat, pero anak mo siya, no? Kung balikan mo yung storya ng prodigal son, parang ako yun, no?
Pero lagi kang maging siyempre maging yung buhay mo i-connect mo sa Panginoon pagbabasa mo ng Bible. Umatin sa mga mga gawain. Tapos para sa ganun, tapos yan nga, marami kang mga himala na gagawin ng Panginoon sa buhay mo na hindi mo makakalimutan. Katulad sa tatlong bagay na ginawa sa akin, tatlong panahon na yon na talagang kukunin talagang buhay ko. Pero pag babalikan mo yon, Lord, salamat di ba? Salamat sa tatlo na to. Muntik na akong namatay, pero nandiyan ka. No? Kaya, so, anytime ready na po kayong mawala or willing na kayo, handa na kayo lahat, tingin mo fulfilled na, nagawa mo na po ang purpose ninyo. So, yes, oo. Kasi sabi ko, lagi ako, pag ako ay na-invite sa patay, magsasalita din ako, kumakanta rin ako dyan. Sabi ko, 3 bagay lang. 2 bagay lang na dapat mong ihanda sa buhay mo. Number 1, spiritual life mo. Dapat, lagi kang connected sa Panginoon. Okay? Pangalawa, financial mo. Pumili ka ng plan mo. Ayan. Diba? Meron po si Pastor, pwede kayo mag-advertise. Diba? Kasi nga, napakamahal ang mamatay. So, nakahanda na ako. Kompleto na ako eh. Nakahanda na ang spiritual life ko anytime. Kunin ako ng Panginoon. Kompleto na ako. Meron akong St. Peter life plan, fully paid. At meron na rin akong lote. Gawin po ang 2 bagay. May lote na rin ako. May lote. Naka-prepare na lahat. So, pag wala lang problema yung aking maiwan. So, prepared na po kayo, Pastor. 100% po kayo. Tiyak kayo, papasok kayo sa langit. Yes. Siyempre. Yun ang pinakamahalaga po. Pag sinabi mong hindi, medyo di ba? Problema. So, tiyak po tayo dun sa pupuntahan natin. Yun ang pinakamahalaga. Talagang ngayon pa lang dito sa lupa, prepared ka, tapos yung pupuntahan mo, tiyak mo pa. Yun ang hope na meron tayo na gusto rin natin ibahagi. So, maraming salamat dun, Pastor. Pero meron kaming culture dito sa, kung mapapansin po ninyo, likhasa. Ito ay 2 salita na likha at pag-asa. So, dito po sa series namin, meron kaming ginagawa na gagawa tayo ng 2 salita based dun sa mga napagkwentuhan natin, tapos bubuo tayo ng isang word gamit yung 2 salita. Kung meron po kayong 2 salita na kumbaga parang summarize ng lahat ng pinag-usapan natin, ano po yung 2 salita na yun? 2 salita? 2 salita po. Likhasa talaga. Lilikha ka ng sa inyo po, ano po yung 2 salita na pwedeng maging summarize ng bagay na ginawa ng Diyos sa iyo? Ano po yung 2 word na maibibigay ninyo? Sa inyo po, personal, ano yung 2 word na magdi-describe? 2 word po, magbigay po kayo, Pastor. Kapit lang. Kapit. 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 Yun yung kapit una. Pangalawa pong salita, yung una, kapit. Kapit lang, di ba? Yung pangalawa po. Huwag bibitaw. Huwag bibitaw. Bitaw. Ano yun? Paano yun? Huwag. Isa pa po, Pastor. Yung una, kapit. Tapos, isa pa pong salita. Kasi 2 word po yung huwag bibitaw eh. Ano pa po yung isang salita na pwedeng mag-define sa bagay na ginawa ng Diyos sa'yo? Or kay Lord? Ano po ang isa pang salita? Maganda, no? Ano pong may bibigay ninyo? Kapit. Tapos, tingin po ninyo ano yung bagay na ginawa sa'yo ng Panginoon na ma-define mo sa isang salita. Gamit ang isang salita. Kakaiba or amazing, mga ganon. Or Di ko gumagana yung aking Okay, isang salita lang po na mailalarawan mo ang Diyos. Mabuti, ayan. Kapit at mabuti. Anong salita ang mabubuo natin sa kapit at mabuti? Kabuti. Kabuti. Kung meron po kayong mauunawaan ngayon at babaon sa episode natin ngayon, kabuti. Kapit lang. At si Lord ay palaging mabuti sa buhay natin. God is good. At palaging yung usbong pala, yung usbong na galing tayo sa wala, bigla tayong nag-boom, bigla tayong nagkaroon ng buhay mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Kabuti. Kabuti, biglang lumitaw yung pag-asa na meron tayo. Huling mensahe po ninyo, Pastor, para sa mga viewers natin. Sige po. Okay, salamat sa
oras ito na pagkakataon na isang pribilehyo din na nakarating tayo dito sa Likhasa upang naman may share yung buhay ng isang pastor kung paano siya binago ng Panginoon from sa buhay na hindi maganda, no? At ngayon ay nakakaranas na yun ng magandang buhay hanggang sa kunin tayo ng Panginoon, dapat po tayo manatili kapit lang sa Diyos. Ayan, so kapit lang. Meron din kami, Pastor, na ginagawa dito sa Likhasa na magbibigay kayo ng 3 tao kakilala ninyo na pwede namin isalang dito sa mga susunod na episode na gagawin namin. Sino po yung tingin ninyo na pwede namin i-invite, mga kakilala ninyo? Pwede nyo pong i-mention ang pangalan? Sino-sino po ito? Pwede na bang Hindi na. Dito po, para marinig nila, malaman nila, invite rin namin kayo. Kasi sabi ni Pastor Ador, invite namin kayo. Sino po yung 3 tao tingin ninyo na pwede naming paupuin dyan sa kanilalagay? Si Pastor Yudel Senis. Ayun, Pastor Yudel. Dating pulis yun. Okay po. Si Pastor Yudel, chairman ng Vinson. Yan, nakakasama ko po si Pastor Yudel. Yan, Pastor Yudel. Pastor Yudel. Sino po? Si Bobby. Pastor Bobby. Si Pastor Bobby. Pastor Bobby. Ayan, ng IRM. Pastor IRM. Bobby. Sino po? Si Pastor Ramil Aragon. Ayun, Pastor Ramil. Yung sa Convoy of Hope. Pastor Ramil. Matindi rin yun. Ayan, so prepare po kayo sa mga invitation na ibibigay namin sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa episode na to hanggang sa matapos ang video. Naniniwala po ako na mga bagay nating narinig ngayon ay magbibigay ng kalakasan sa atin na magpatuloy po. Kapit lang, yan po ang sigaw ng ating Pastor Ador, at palagi natin isipin na ang Diyos ay palaging mabuti sa ating buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God is good.